Una po ang lahat. Sa ating pong huling awitin sa song number 121, When the Roll is Called Up Yonder. 121. When the roll is called up yonder, sing. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the save of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, when His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Amen. Pagpalain ng mga mensahe ng awitin sa ating mga puso, tayo po'y dadako sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Tawagin po muli natin ating minamahal na kapatid, Deacon Rogie Blasco. Kung mabiyaya at kapagpalang umaga sa lahat, tayo po ay magsitayo at buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalm 115. Psalm 115. Basahin po natin yung verse 4 hanggang 8. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English King James Version. Psalm 115 verse 4. Their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their throat. Verse 8. They that make them are like unto them. So is everyone that trusted in them. Ang pamagat po nating message ngayong umaga ay Fidelity in Worshiping God. Ito po yung part 2, Avoiding Pagan Practices part 2. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, lahat po ng pagsamba, kapurihan, karangalan ay para sa inyo lamang. Aming Diyos, ngayon pong umaga, kami po ay nagpapasalamat
dahil muli niyo po kaming pinagsama-sama at tinipon dito sa dakong ito upang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi pa aming Diyos ay kami po ay palagi niyong paalalahanan kung gaano kami kapalad na kami ay napabilang sa inyong tunay na iglesia at kami ay nakakapakinig ng inyong mga aral, ng inyong mga salita na siyang gumagabay sa amin, sa aming buhay, sa aming pananampalataya. Kami ay inyong tinuturuan kung paano po ba namin kayo dapat parangalan, sambahin, at amin pong tawagan at alalahanin aming Diyos. Maraming pong salamat. Aming Diyos, amin pong inaalala ang isang linggong nagdaan na inyong pag-iingat sa amin. Kami inyong ingatan at inilayo sa masama at pinrovide niyo po sa amin ang aming mga pangangailangan spiritually and physically. Maraming pong salamat. Aming Diyos, amin din pong inaalala ang aming mga kasalanang nagawa. Kami po ay nagsisisi at kami po ay awain yung patawarin. Linisin po kami sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. At kami po ay patuloy niyong gabayan, aming Diyos, sa aming paglakad dito sa lupa. Tulungan niyo po kami palagi na mapagtagumpayan ang aming laman at kami ay patuloy na lumago sa espiritual, aming Diyos. Palagi niyo po kaming lagyan ng kagalakan, ng desire, upang kami ay maglingkod sa inyo. Kami ay magkaroon ng saya, tuwa sa pag-aaral, pagbabasa ng inyong mga salita. Aming Diyos, ngayon po umaga, nawa po ay ihanda niyo ang isipan at ang puso ng bawat isa, ng mga kapatid at gayon din ng mga tagapakinig. Nawa ay ang inyong mensahe sa amin ngayong umaga ay magsilbing magbukas ng kanilang mga saradong isipan at puso ang mga taong wala pa sa Panginoong Hesus. At kanilang maunawaan kung paano ba kayo dapat sambahin at parangalan, aming Diyos. At sa mga kapatiran, nawa ay maging pagpapala din ito, magpalago sa espiritual at kanilang magamit ang inyong mga mensahe, ang inyong salita, ibahagi ang katotohanan sa iba nang sila ay maliwanagan kung inyo pong loloobin namin Diyos. Muli po, maraming pong salamat, aming Diyos. Kami po inyong samahan, kayo po ang manguna sa aming gagawing pag-aaral, sa inyong salita. Nawa po ay inyong tanggapin ang aming gagawing pagsamba, aming Diyos. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Ayan po, ito po yung part 2 ng ating ginawang pag-aaral last week. So, noong nakaraang linggo ay ating tiningnan po natin mula sa scriptures na hindi nagpapasamba ang Diyos sa pamamaraan ng mga pagano or pagan way of worship. At yun nga, hindi mo rin pwedeng ihalo o idagdag ang pagan practices sa pagsamba at pagpaparangal sa Diyos. Kahit ito ay konti lamang, malinaw sa scriptures na never pumayag ang Diyos na siya ay sasambahin at pararangalan sa pamamaraan na ganyan, sa pamamaraan ng pagan way o pagano. So, tulad nga ng sinabi natin noong nakaraang linggo, tatalakayin natin ito hindi para mangmaliit ng iba o magmagaling sa iba. Tatalakayin natin ito dahil meron tayong malasakit sa iba at gusto natin na maunawaan din nila kung loloobin ng Panginoon para sila ay maliwanagan, maitama ang kanilang ginagawang pamamaraan ng pagsamba at pag-alaala, pagpaparangal sa Diyos. So, sabi natin mali. So, bakit mali? Dahil sabi lang ba natin? Hindi. Dahil iyon ang sabi mismo ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Word of God. Yan ay nasa Bible. Biblia ang nagsasabi na iyan ay mali.
At kaya kung ang kalugdan nga ng ating Panginoon ay mabuksan nga ang mga puso at isipan ng mga makakapakinig ng mensahe ngayong umaga. At yun nga, sabi din natin last week, ay hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos para gumawa ng kanya-kanyang paraan sa pagsamba na nagiging mali naman, maling pamamaraan ng pagpaparangal at pag-alaala sa Kanya. Kaya sinabi niya kung ano yung mga dapat hindi gawin. At yun nga ay atin ang napag-aralan noong nakaraang linggo. At nga, ang isa nga dyan ay ang paggawa o pagbibigayan nyo sa Kanya. So, hindi niya gusto na siya ay inaanyuan. O kaya naman ay doon ka sa ibang Diyos yumuyukod doon sa mga tinatawag nating idols o rebulto. So, ang tawag dyan ay idolatry. So, kapag ito ay itinuturo, usually o sigurado naman na palaging maraming negative feedbacks and reaction. So, tulad dun sa mga nakikita natin sa actuality, sa paligid natin, kahit sa personal, pagka yung ibinabahagi yan, o kaya naman ay kahit sa social media, talagang kanilang dedepensahan ang kanilang, kanilang relihiyon. Pero, again nga, dahil tayo ay may malasakit talaga, kasi, syempre, ang kabilang na dyan, yung iba nating mga kapamilya, So, concerned din tayo sa kanila, gayon din sa ibang mga tao na ganun ang paniniwala. So, tatalakayin natin ito, hindi upang tayo ay mangutya, kumbaga, o magmagaling. Again, ito ay tatalakayin natin para kung loobin nga ng Panginoon, ay makaunawa din sila, Kasi napakalinaw yan sa scriptures. Mali ang ganyang uri ng pagsamba. Ayan. Simulan natin sa Exodus chapter 20. Kasi sabi natin mali yung ganyan. So, bakit mali? Dahil ba sabi natin? Hindi. Simulan natin dito sa Exodus chapter 20. Sa verse 4. Basahin natin yan, verse 4 and 5. So, sabi natin mali. Tayo lang ba ang nagsabi? Ito ang sabi ng Panginoon. Exodus chapter 20, verse 4. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. So, kung yung rebulto nga ba ay mukhang tao naman, ang yung tao, yung graven image, bawal pa rin yun. Kasi sabi dyan sa verse 4, that is in the earth beneath. Sa Tagalog ay yung nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa. So, ang tao nasa ibaba sa lupa. So, kasama din yun. Hindi mo pwedeng gawing mukhang anyong tao. Malinaw yan sa talata na ating binasa. Kahit pa meron kasing dumedepensa, sinasabi, hindi naman yan katulad ng golden calf, hindi naman yung mukhang hayop, hindi naman yung mukhang elepante, ng ganan. So, basta maliwanag sa talata, bawal gumawa ng kahit anong anyo ng graven image. So, utos yan ng Diyos. Actually, yung binasa natin yan para dun sa hindi nakakaalam, baka may hindi pa nakakaalam. Yan ay yung 10 Commandments. Yan, sa Exodus chapter 20, verse 4. So, tuloy natin ang basa. Verse 5. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. So, sabi, wag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. So, anong klaseng yuyukuran? Siyempre, nakikita natin yan na pinapraktis yan dito sa ating bansa, ng ating mga kababayan. Gayon din natin mga mahal sa buhay, ng ating mga kapamilya. Ginagawa yan, yumuyukod, lumuluhod, dadasal sa harap ng mga yun.
Yung iba ay masasabi natin pinaglilingkuran pa. Sabi, bakit? Kasi binubuhat pa eh. Ginagala pa, no? So, di pinaglilingkuran. Ayan, so yan, na-establish na natin kung bakit bawal. Kasi nga, unang-una, yan ay utos ng Diyos. Nasa Ten Commandments. Kahit pa siya ang nasa isipan mo, dun sa harapan ng rebulto, o nung idol, or nung graven image, kahit pa siya yung nasa isip mo, nasa puso mo, na siya ang paparangalan mo, siya ang inaalala mo, ang ginapag-aralan na natin, hindi nalulugod dyan ang Diyos. Tulad nga doon sa ating naging example last Sunday, sa Exodus chapter 32, kung ating babalikan din para lang ma-establish natin yung truth, na kahit pa siya yung nasa isipan mo, hindi pa rin niya gusto yon. So, yung sa verse 1 to 5, ng Exodus chapter 32, yung gumawa sila ng golden calf, yung mga Israelita. Kasi nga, di ba, sabi natin last week, inadapt nila yung kanilang mga nakikitang ginawa ng mga Egyptians na pamamaraan ng pagsamba, pagpaparangal at pagtawag sa Diyos. During those time na sila ay nandun pa, captive pa sila, captive slave, So itong mga Israelita, dito sa Exodus chapter 32, sa verses 1 to 5, ay gumawa din ng idol o rebulto. Yun nga, yung golden calf, sa madaling sabi. Inanyuan nila yung Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. So, nakita natin yan dun sa verse 4. Basahin natin yung verse 4. And he received them, their hands, and fashioned it with an engraving tool. After he had made it, melted a calf. And they said, "These are thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt." So nakita natin dito sa verse 4, may ginawa silang golden calf, pero ang nasa kanilang ipinapahayag, ito daw yung Diyos na naglabas sa kanila sa Israel. Meaning, pinopoint nila ito dun sa Diyos na naglabas sa kanila sa Israel. Hindi sila sumamba sa ibang Diyos. So nakita nyo yung pagkakatulad sa panahon natin ngayon na pinaparangalan nila yung Diyos. Yun daw yung Diyos. Yun daw yung nagpapala sa kanila, nagpagaling sa kanila. So meaning, yung tunay na Diyos daw yun. Pero, katulad dito sa Israel, inanyuan din nila yung Diyos nila. Kasi nga, yun ay nakita nila sa Egypt. Pamamaraan yun ng pagsamba ng mga Egyptians during those time nga. So, inadapt nila. At sa verse 5, sabi pa nga nila, sabi ni Aaron, para mas maging maliwanag, sabi sa verse 5, ito sabi, doon sa bandang huli. Sige, basahin na natin ng buo. And when Aaron saw it, he built an altar before it. And Aaron made proclamation and said, "Tomorrow is a feast to the Lord." So kung mapapansin nyo sa inyong mga Bible, yung Lord doon ay all caps, yung L-O-R-D. At kung titingnan natin yan sa Hebrew word, yan talaga Yahweh. So meaning, hindi sila tumawag dun sa Diyos na, yung ginagawa nilang pagpaparangal, yung gagawin nilang plano na feast for the Lord, ay hindi dun sa Diyos-Diyosa na ng mga Egyptian o ibang Diyos. Makita natin talaga malinaw, ang nasa isipan nila, nasa puso nila, sa tingin nila itama, yung kanilang ginagawa ay yung Diyos talaga. So same sa panahon natin ngayon. Ang kanilang pinauukulan ng kanilang pinaggagawang iyon ay yung Diyos, Yahweh, L-O-R-D, ang ating buhay na Diyos. So yun yung nasa isip nila. So at alam naman natin, kung babasahin natin yung Exodus chapter 32, ay kung itutuloy pa natin, hindi natuwa dyan o nalugod ng Diyos sa kanilang pinaggagawa na pamamaraan ng pagsamba. Paparangalan nila, maglilingkod sila sa Diyos, pero hindi natuwa ang Diyos. So, bakit? Kasi nga, yan ay pagan way of worship. At napakalinaw na sinabi din ng Panginoon na kung kanilang masakop yung mga lupain,
ng yung mga lupa kung saan nandoon yung mga bansang yan na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pinagbawal na gayahin o tularan yung paraan ng pagsamba. So saan natin yung mababasa? Basahin natin sa Deuteronomy chapter 12. So babalikan lang natin mga kapatid yung napag-aralan na natin para lang ma-connect natin yung ating pinaka main topic ngayon. So para din sa sa mga tagapakinig para at least buo yung yung sense kung bakit bawal. So Deuteronomy chapter 12 sa verse 30. Yeah, verse 12. Chapter 12 verse 30. So ito sabi, take heed to thyself that thou be not snared by following them. After that they be destroyed from before thee, and that thou inquire not after their gods, saying, how did this nation serve their gods? Even so, I will do likewise. So sa ibang salin, sa ESV, Standard, English Standard Version, sabi din sa verse 30, take care that you be not ensnared to follow them after they have been destroyed before you, that you do not inquire about their gods, saying, how did this nation serve their gods? That I may also do the same. So, paanong naglilingkod ang mga bansang ito sa kanilang mga Diyos, na gayon din ang aking gagawin, na gayon din ang gagawin ko. So, ang tanong dyan ay, payag ba ang Diyos na gawin nila yun, nagayahin nila yung paraan ng pagsamba, yung mga pagan nations. So, doon sa verse 31, tutuloy natin ang pagbasa, thou shalt not do so unto the Lord thy God, for every abomination to the Lord which he hateth, have they done unto their gods. So, pansinin natin yun, sabi doon ay, thou shalt not do so unto the Lord thy God. Sabi sa ibang salin nga, sa ESV, you shall not worship the Lord your God in that way. So talagang pinagbawal, bawal gayahin, bawal i-incorporate o i-adapt yung pamamaraan na iyon ng pagsamba sa tunay na Diyos. So, ngayon mga kapatid, ang bibigyan naman natin ng pansin ay itong graven image na ito. Ano bang sinasabi ng scriptures patungkol dito sa mga graven image na ito? So, di ba pinagbawal, maliwanag, nung tayo ay nagbalik tanaw sa ating napag-aralan last week, ayon ng Diyos. Kahit pa sincere ka, kahit pa yan ay buong puso, na iyong iniaalay ang iyong paglilingkod, ay ayaw ng Diyos. Huwag mong gayahin yung ginagawa ng mga pagano, yung sumasamba nga sa rebulto, inaanyuan siya sa pamamagitan nga ng mga gawa sa kahoy, sa bato, sa chok, sa bakal, kahit pa yan ay sa ginto at pilak, ayaw yan ng Diyos. So, basahin natin yung Jeremiah chapter 10, mga kapatid. Ating bibigyang pansin naman yung mga larawang inanyuan. Graven image o rebulto. Ayan. Yan. Basahin natin yung Jeremiah chapter 10 sa verse 2. Ito sabi, thus saith the Lord, Jeremiah chapter 10 verse 2, thus said the Lord, learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven, for the heathen are dismayed at them. So, anong sabi ng Diyos na way of the heathen, na wag daw pag-aaralang gawin? Ito yun sa verse 3. Kung ano yung wag daw gagayahin na way of the heathen. So, verse 3, for the customs of the people are vain. For one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workman with the axe. Verse 4, they decked it with silver and with gold, they fastened it with nails and with hammers, that it moved not. So, basahin ko din sa Tagalog. Verse 13, sapagkat ang mga kaugalian,
ng mga bayan ay walang kabuluhan. Wala palang kabuluhan yun, ano? Sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakon. Verse 4. Kanilang ginagayakan ng pilak at ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. So ano kayang tinutukoy doon? Hindi pa ba malinaw kung anong tinutukoy dyan? So tuloy natin ang basa sa verse 5. They are upright as the palm tree, but speak not. They must needs be born, because they cannot go. Be not afraid of them, for they cannot do evil, neither also is it in them to do good. So, maliwanag. Yung tinutukoy dyan ay larawang inanyuan o graven image. Basahin ko din sa Tagalog yung verse 5. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon, sapagkat hindi makakagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti. So, ang tinutukoy pala dito dito sa mga talatang ito talaga ay graven image o Diyos-Diyosan, rebulto. So, pumuputol ng kahoy sa gubat, tapos sabi niyang ginagayakan, so meaning inaayos, pinapalamutian. Sabi pa dyan sa verse 5, hindi nagsasalita, kailangan pang pasanin, dahil nga hindi nakakalakad. So, kanilang kailangan talagang paglingkuran pa, hindi makalakad. So, parang nakikita natin yan sa ating paligid, nakikita natin din yan yearly, yung mga ipinaparada, nakikita natin sa ating mga barangay, sa bayan, sa TV, nakikita din natin. Ganun ang ginagawa, pinaparada. Tapos yung mga deboto ay takot na hindi makapag-participate. O kaya naman ay hindi takot na takot, pwede rin namang nag-aalala, unang hihinayang kapag hindi nakapag-participate dun sa kanilang mga kinaugalian. So para bang may mangyayaring masama o may mangyayaring mabuti pag hindi nila ginawa yun o pag ginawa nila yun, Pero nung sabi dyan sa verse 5, kung ating babasahin ulit, sapagkat hindi makakagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti. So bakit nag-aalala, Bakit natatakot? Bakit nangihinayang? Wala namang palang magagawang mabuti ang mga yan. So, Word of God ang ating binabasa, hindi tayo ang basta na lamang dito nagsasalita. So, tinuturuan tayo ng scriptures, ng salita ng Diyos, kung paano ang ating dapat maging reaction dapat. So, nawa ay buksan ng Panginoon ang inyong isipan. Dahil siguradong kung may nakakarinig dito na ganyan ang paniniwala, ay siguradong ma-open. Pero sana, yung sa pagkaka-open na yun sa iyo, ay maliwanagan ka, So, tuloy natin. Naway kahabagan kayo ng Panginoon, Yan, tuloy natin. Going back. Di ba nga yan pang kahoy na iyan sa gubat, Di ba yan ginagawa pang panggatong? Kami, nung kabataan ko, dala ng kahirapan, kami nangangahoy sa gubat. Yun ang ginagamit namin panggatong. Para makapagluto, so ginagatong sa apoy, pagka malamig, para mapainit. Yan din yung ginagawang uling, para makapag-ihaw. Yan. Yan yung makikita nyo sa mga tindahan na nakaplastik, kulay itim, uling. So gawa yun doon. Yun din yun. Yun din yung ginagamit sa bonfire, pagka may camping, mga Boy Scout. Nangunguha din kami ng kahoy. Yan ang ginagawa din bonfire. So, bakit ka matatakot dyan? Kaya-kaya mong itapon sa apoy, O isipin mo, bakit mo yuyukuran? Bakit mo dadasalan? So, huwag kang ma-open. Sinasabi lang natin. Kasi yun yung reality. Gawa sa kahoy. At maliwanag sa salita ng Diyos, mali yun. So, tuloy natin. Basahin natin ang Isaiah chapter 44. Isaiah chapter 44.
Yan. So, related din ito dyan. Isaiah chapter 44. Simulan natin sa verse 13. Yan. Kahit pa ito yung mukhang tao, ano? Sabi natin kanina, ayaw pa rin ng Diyos yun. So, Isaiah chapter 44, sa verse 13, itong sabi, the carpenter, yan na yung gumagawa. The carpenter stretched out his rule, yung panukat o ruler. He maketh it out with a line. He pitted it with planes. And he marked it out with a compass. Di talagang sukat na sukat, Kwadradong kwadrado. So, tuloy natin basa. And maketh it after the figure of a man, according to the beauty of a man. Yun. That it may remain in the house. Aba, ay nasa bahay pa. So nasa Bible, yung ginagawa. Mukhang tao, hindi nga naman mukhang golden calf, hindi nga naman mukhang dragon, Pwede daw yun kasi mukha namang tao. Hindi, yan Ang sabi, and maketh it after the figure of a man, according to the beauty, beauty pa, maganda itsura, of a man. Tsurang tao. Saan ilalagay? That it may remain in the house. Kaya pala may ganun, Mapapasok ka minsan sa bahay ng katrabaho mo, makikita mo sa loob ng bahay, may ganun. Nasa Bible pala yun, Ay kaso, yun yung bawal. So, ano daw ginagawa ng karpintero, sabi sa Tagalog? Nag-uunat ang anluwagi ng isang pising panukat, kanyang tinatandaan ng lapis, yung kahoy kanyang inaayusan sa pamamagitan ng mga katam, yung kinakatam, at kanyang tinatandaan ng mga kompas. At inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. So, yan yung sinasabi natin kanina nga, na hindi man mukhang golden calf, at mukha man yung tao, same pa rin yan. Considered as graven image yan, considered as idol pa rin yan. Tapos inilalagay pa nga sa bahay, Sabi diyan sa verse 13. Tuloy natin ang basa. Verse 14. He heweth him down cedars, and taketh the cypress and the oak, which he strengtheneth for himself among the trees of the forest. He planted an ash, and the rain doth nourish it. So malinaw talaga, gawa sa kahoy. Yung example dito, ay yung iba't ibang uri ng kahoy. Sabi dito sa verse 14. Ito yung ginagawang graven image. Sabi ko nga sa inyo, nung ako'y nangangahoy, nung kabataan ko, yung ginagawa ng panggatong ay kahoy. Iba-iba din klase ng kahoy. Merong nangangahoy kami ng rambutan, lansones, o kaya yung dahon ng nyog, yung tawag ipalapa, yung gitna yung ginagawa na yung kayakas. Yun. Yan. Sabi dati kanina, yan nga, ginagawang panggatong. Para makapagluto, ginagatong sa apoy, para din gawin ng bonfire. Tuloy natin yung basa, kung ganun din ang sinasapit ng mga graven image na ito. Verse 15, then shall it be for a man to burn, for he will take thereof and warm himself. He kindled it, pinapoy, and baked bread, pinanluto. He maketh a god, and worshipeth it. He maketh it a graven image, and falleth down thereto. So, talagang nasa Bible, yung kahoy na ginagamit pang luto, siyempre, sa gubat, o sabihin natin, yung pagawaan yan, hindi ko nasasabi kung saan lugar, alam niyo na kung saan yan. Yung mga kahoy na pinutol dyan, binibilog talaga. So, siyempre, tatapyasin. Kasi nga kinakatam. Yung tira nun, sa tingin nyo, anong gagawin doon? Igagatong, siyempre. Kung hindi man igatong, itatapon. Pag tinapon, mabubulok. O kaya naman, pag tinapon, may sisimot nun. Tapos yun sila ang gagamit na panggatong. So, meaning, out from that wood, na kanilang Diyos, yung mga pinagtapyasan nun,
ginagamit pang luto. Tsaka, pampainit, to keep them warm. So, yung sinasambang Diyos-Diyosan, ginagawa ding panggatong. Yan. Kung sa Tagalog, kung magkagayoy ilalaan sa tao upang ipanggatong at kumuha siya na yaon, ito sabi sa Tagalog, at nagpapainit, oo, kanyang pinaliliyaban, yaon, at ipinagluluto ng tinapay, oo, kanyang ginagawang isang Diyos at sinasamba, ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan. So, nasa Bible, hindi tayo ang nagsasabi, binabasa natin, malinaw. Verse 16, tuloy natin. He burneth part thereof in the fire, with part thereof he eateth flesh, he roasted roast, and is satisfied. Yan na, pinang-ihaw. Huling na yan, pagka ganyan. Yea, he warmeth himself, and said, aha, I am warm, I have seen the fire. Sa Tagalog, kanyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy. Ang bahagi niyaon ay kinakain niya ng karne. Kasi nga, ginagamit pang luto. Yung sinasabi natin, yung mga pinagtapyasan. At nabubusog. Oo, siya nagpapainit. At nagsasabi, aha, ako'y nainitan. Aking nakita ang apoy. Yung kahoy na iginagatong, ay iyon din naman yung kinikilalang Diyos. Verse 17, and the residue thereof he maketh a god, even his graven image. Yun na. He falleth down unto it, and worshipeth it, and prayeth unto it, and said, deliver me, for thou art my God. So, ayan, yung nakikita natin, yung kulay black. Yung pinaparada, ang ginagawa, he falleth down unto it, and worshipeth it, and prayed unto it. Pagalingin niyo po ako. Poong ganyan. And said, deliver me, for thou art my God. So, yan. Sa Tagalog, basahin natin ng mabilis. At ang labis niyon ay ginagawa niyang Diyos. Sa makatuwid bagay, kanyang larawang inanyuan, yung kahoy. Kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba at dinadalanginan. At nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. So, yun yung Diyos nila. Kung babalikan natin pataas, yung iginagatong. Yun ang Diyos. Baka may magsabi, gawa naman sa chok yung aming rebulto. Yung nasa bahay namin. Gawa yun sa chok, hindi naman gawa sa kahoy. Paano, igagatong nga naman yun, ganun din yun. Kasi yung Diyos mo, yung Diyos-Diyosan mo, ginagamit yan na panulat sa blackboard. Oo. Kasi nung nabali yung ulo nung ganun dati sa amin, choke talaga. Pwede mong ikas-kas sa semento. Nasulat. Yun yung Diyos. So, share ko lang aking na-witness nung ako'y bata. Kasi natumba. Nabali yung ulo. Pagigawa sa choke, yung ulo. Mix, kahoy at choke. Yung ulo, choke. Yung katawang kahoy. Yun, gawa sa choke yung ulo. Baka naman sabihin ng iba, gawa sa semento. Yung rebulto namin. Same din yun, ganun din yun. Ginagamit pa din yung semento na yan, ginagamit din yung panggawa ng litsyo. Same din yun. Yun yung ginagamit din sa poste. Yung iniihian ng mga lalaki, sa highway. Gawa yun sa, semento. Ay, kita mo. Ano ibig sabihin noon? Kaya nga hindi nagpapalarawan ang Diyos kasi nga, gaganunin ng tao, nagaganon ng tao. Kahit pa yan anong gawin mo? Gagawin niya ng tao dun sa mga bagay na nandito sa lupa. Nabababoy, isipin mo, naghulma, gawa sa semento. Ayan na, napinturahan na. Ayun tira noon, saan pupunta? Ganun lang yun. Sabi nga natin, same yun. Yun yung ginagamit panggawa ng nicho, panggawa din ng poste. Panggawa ng, kalsada, yung ating dinadaanan. Yun yung Diyos. Gawa doon. Papayag ba ang Diyos na gano'n? Siyempre hindi, kaya nga bawal So, paano kung gawa daw sa mga mga precious metal, kahit pa yan ay gawa sa ginto at pilak, same pa rin yun.
Diyos-Diyosan pa rin yan. Ayaw pa rin ng Diyos sa mga bagay na ganyan. Kahit gawa pa sa gold and silver. So, basahin natin. Diyan pa rin sa Isaiah. Sa chapter 46. Yan, sa verse 6. Isaiah chapter 46, verse 6. Kahit pa yan igawa sa gold at silver, ayaw pa rin dyan yung Diyos. Considered pa rin yan as idol. Diyos-Diyosan. Verse 6. They lavish gold out of the bag, and weigh silver in the balance, and hire a goldsmith. And he maketh it a god. Yan, ginawan Diyos-Diyosan. They fall down, yea, they worship. Verse 7. They bear him upon the shoulder. Yan na. They carry him and set him in his place. And he standeth from his place, shall he not remove. Yea, one shall cry unto him, yet can he not answer, nor save him out of his trouble. So, ito yung mga pipiliting i-justify, gawa naman daw sa ginto eh. So, ito din, kahit gawa sa mga precious metal. Alam nyo ba pag may gawang ganyan, tapos sabihin natin, nanakaw. Tingin nyo ba anong gagawin doon ng magnanakaw? Ibebenta yan. Malamang-lamang dyan, tunawin pa yan. Pagka hindi maganda ang pagkakagawa dyan, pag yung itsura ay medyo hindi maganda ang appearance. Kasi nga, dapat beauty of a man. Paano kung ang itsura medyo hindi maganda? Siyempre, disregard na yan ang magnanakaw pag nakuha niya na yung gawa sa ginto at pilak. Ang gagawin doon? Tutunawin. Gagawing alahas. So, tunaw na. Gintong alahas na. Natunaw ang Diyos. So, tatanungin ka ngayon itong tanong ng Diyos. Akyat tayo dun sa verse 5. Tatanungin tayo ng Diyos. Sa verse 5, Isaiah 46:5. To whom will ye liken me, and make me equal, and compare me, that we may be like? Yan, tanong ng Diyos sa inyo. Sa Tagalog, kaninyo ako itutulad, at ipaparis, at iwawangis ako, upang kami ay magkagaya. So meaning, yun nga sabi natin, gawa sa kahoy, ginagato, igagaya mo doon ang Diyos, gawa sa semento, gawa sa ginto, ilang gawa sa chalk. Yan. Yun din yung sabi dito sa chapter 40. Tanong din, ating puntahan, Isaiah chapter 40 sa verse 18. So ito sabi, verse 18, 40, verse 18, to whom then will ye liken God, or what likeness will ye compare unto Him? Yan ang tanong. So sa verse 19, the workman melted and cased an image, and the goldsmiths spreaded it over with gold, and casted silver chains. He that is so improvised that he had no oblation, chosen a tree that will not rot, he seeketh a skillful workman to prepare a carved or a graven image that shall not be moved. So 21, have ye not known? Have ye not heard? Had it not been told you from the beginning? Have ye not understood from the foundation of the earth? Hindi nyo naunawaan. Ayaw ng Diyos niyan. Noon pa yan. Nung unang-unang panahon pa. Kaya hindi pwedeng i-justify yan sa panahon ngayon na pwede na yan. Hindi pa rin. Sabi dyan from the beginning pa yan. Hindi nyo ba naunawaan? So, alam nyo mga kapatid, yung mga Diyos-Diyosa na yan, minsan din ginagamit ng kaaway para ilayo ang tao sa tunay na Diyos. So, bakit? Bakit natin nasabi yun? Hindi dahil ikaw ay deboto at sa iyong palagay ay, for example, gumaling yung karamdaman dahil dun sa ginagawa mong sakripisyo dun sa rebulto, pagpaparangal. Hindi ibig sabihin nun, igaling na yun sa Diyos, Maaring, yan. Basahin natin to sa 1 Corinthians. Ito muna, para ipakita na
Sabi natin, pwedeng galing yan sa kaaway. Oo. Pagka related dyan sa sa mga revolto. 1 Corinthians chapter 10. Pagka galing sa mga graven image. 1 Corinthians chapter 10. Sa verse 19. So ito sabi, yan na, pinag-uusapan natin dito yung mga idols yung mga sinasamba ng mga pagan, mga Gentiles. So sabi, 1 Corinthians chapter 10, verse 19, "What say I then, that the idol is anything, or what which is offered in sacrifice to idols is anything?" 20, "But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to the devil, and not to God. And I would not that ye should have fellowship with devils." So, maliwanag. Yung sinasacrifice ay hindi sa Diyos, kundi sa devil. Devil ang pinaglilingkuran mo. Sabi kaya nga ayaw ng Diyos Yung pala dahil ang iyong pinaglilingkuran pala ay devil. O tayo ba nagsabi na? Hindi. Yan binasa lang natin. Kaya nga bawal Napakalinaw. So, bakit Bakit nga gumagaling Bakit nga kaya? So, tuloy natin. So, kaya mag-iingat tayo Hindi nga sabi natin dahil may mabuting nangyari sa iyo, ay tama ang pinaggagawa mo, tama yung sinasampalatayanan mo. Hindi yun ang sukatan. Yung word of God pa rin. Kung anong bawal, yun ang bawal. Doon tayo. Bakit nga nagaling? Bakit nga sabi nila answered prayer daw dahil doon sa kanilang pinaggagawang yun. So, alalahanin natin sa scriptures, maliwanag, si Satanas ay nakakagawa din ng sign and wonders. So, di ba sabi natin, ginagamit din yung minsan ng kaaway para ilayo sa tunay na Diyos. So, kawawa ka. Basahin natin itong yung 2 Thessalonians, chapter 2. Para ipakita na nakakagawa din ng signs and wonders ang mga kampo ng kadiliman, kumbaga, ang kampo ni Satanas, tsaka Satanas. So, may kapangyarihan yung mga yan. 2 Thessalonians chapter 9. Chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2. Sa verse 9. Ito sabi, ito patungkol sa Antichrist, So, even him whose coming is after the working of Satan. So, saan daw galing? Yung Antichrist after the working of Satan. With all power and signs. May power, may signs. May miracle. Kaso, and lying wonders. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. So, ayaw mong maniwala sa truth, ayaw mong tanggapin ang katotohanan na ayaw ng Diyos, na siya ay sasambahin sa pamamaraan na ganyan, sa mga Diyos-Diyosan, sa mga idol, delikado ka, Yan ang linaw. Sabi sa Tagalog, at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, nangapapahamak pala. Bakit? Sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Ayan. So, pag nire-reject mo yun, dinedepend mo pa yung iyan, naintindihan naman kayo, personal, naintindihan ko kayo kasi dyan din ako galing sa ganyang paniniwala. Pero pagka once na ikaw ay binuksan na ng Panginoon, naunawaan mo to, so hindi mo na dapat kontrahin kumbaga ang katotohanan. Kasi yan ang mangyayari sa iyo sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan. Wala kang pag-ibig sa sa truth, sa word of God. Gusto mo yung sarili mo sarili mong pamamaraan. So, yung bang tipong gumaling ka na nga sa karamdaman, nakapasa ka kunwari sa bar exam, lumago ang negosyo mo, basta may madaming mga mabubuting bagay na nangyari sa iyo,
Tapos sa halip na yung tunay na Diyos ang iyong maparangalan, o mapasalamatan, iyong mapapurihan, iyong pang Diyos-Diyosan, ang iyong sinamba at ni-recognize, talagang baka meron kang delusyon. Yan sabi ng Biblia. Isipin mo, kung pinag-aralan natin gawa sa kahoy, ginagatong, gawa semento, sa tiyon. Sa halip na yung tunay na Diyos, doon ka luluhod, papupunasan mo pa ng panyo, yun. Ito ang nagpagaling sa akin. Kita mo, nadaya ka ng kaaway. Nasa strong delusion ka kasi ayaw mong maniwala dito sa sinasabi ng Panginoon. Ito yung truth. Sapagkat wala kang pag-ibig sa katotohanan, sana ay mabuksan ka ng Panginoon. So, basahin natin yung tuloy natin ang basa sa verse 11. Sabi natin may strong delusion ka. Malamang. Ito, verse 11. And for this cause, dahil ayaw mo sa katotohanan, wala kang pag-ibig sa katotohanan. And for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Verse 12. That they all might be damned, who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Wow. Basahin ko din sa Tagalog para maganda At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisisampalataya sa katotohanan, kundi nalulugod sa kalikuan. Kalikuan daw yun, relihiyoso nga, bakit naging kalikuan yun? Deboto nga, sincere. Binajustify ang kanilang ginagawang pagsalangsang sa Diyos. So, bakit kalikuan? Di ba, balik ulit tayo sa Ten Commandments, Exodus chapter 20, sa verse 4 and 5. Bakit kalikuan? Ito yan utos ng Diyos. Basahin natin, Exodus chapter 20, verse 4. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. 5. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I the Lord thy God am a jealous God. Bakit naniniwala? Kung bakit pinagbawal ng Diyos pero para sa kanila okay daw yun. Kasi nadaya na sila. They believe a lie. Kasi ayaw nilang maniwala dito sa Word of God. Ito, Ten Commandments nga Ako din ng bata ako'y nagtataka, Hindi naman gusto ko lang i-share, kasi ito yung personal experience. Hindi to Arminian, Gusto ko lang pakita sa inyo example. Example ko yung sarili ko nung ito pa yung paniniwala ko, Baka kasi sabi, nagte-testimony. Hindi. Example lang. Kalma lang. Ito, tunay na experience ko. Kay bata, may 10 Commandments na booklet. Nakalagay dun yun. Pero ngayon parang iba na iba na yung ikalawang utos Nabago na. Pero noon, ito din. Exodus chapter 4, Exodus chapter 20, verse 4 and 5. Sabi ko, bawal. To? Sa isip ko lang yun. Tapos sisimba kami, bawal. Bakit ganyan? Bata ako noon. Sabi ko, hanggang sa may question may conflict, So ngayon yung tanong, nasa Bible, bawal. Ba't mo ginagawa? Hindi ako nagngangawa dito ng saganang akin lamang. Tiningnan natin kung nasabay kayo sa pagbuklat na inyong mga Bible. Yung binabasa natin dito, nasa Bible. Mas marami pa nga yung talata kaysa sa paliwanag kung ginawa natin binasa. So, meaning, hindi ito saganang akin lamang. Ito ay katotohanan. Kaya dapat, pero kang pag-ibig sa katotohanan. Kasi kung wala, sabi dito, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan, ay siya, bibigyan ka ng God shall send you strong delusion. Diyan ka na. Gusto mo yan Masama walang nagtuturo sa iyo, kaya pagharap natin sa Panginoon, wala tayong kumbaga wala tayong excuse. Kasi nandito ang kanyang salita, hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko po alam. Ayan,
Kung may Bible ka, kung may app ka sa cellphone, tsaka kung naririnig mo itong mensahe ngayong umaga, at least may narinig ka nagsabi sa'yo. Pagharap mo sa Diyos, wala kang magiging excuse. Yan. So, yan ay katotohanan. Yan ay utos ng Diyos. Pero dahil nga they receive not the love of the truth, that they may be saved, so kaya ang gagawin sa kanila, God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned, who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Yun pala yun. So, kung babalikan natin yung ating teksto, bakit? Di ba, binasa natin yan, 2 Thessalonians, kung isipin nyo, narinig na, nakita na, ay hindi pa rin, ayaw pa rin maniwala, kumbaga, ay maniwala sa Word of God. Balikan natin yung ating teksto, Psalm 115. Bakit sila nagkaganon? Alam niyo kung bakit? Napatulad sila dun sa kanilang Diyos-Diyosan. Psalm 115. Doon tayo sa verse 8. Ito yung ating text. They that make them are like unto them. Sa Tagalog, ang nagsisigawa sa kanila, sa mga Diyos-Diyosan, ay magiging gaya nila. Ay siya. Kaya yun pala yun. Magiging gaya nila na may mata, hindi naman nakakakita. May tenga, hindi naman nakakarinig. O hindi maunawaan ang Word of God. So, ayan babasahin na lang. Binabasa na nga, hindi pa makita. Napapakinggan na nga, hindi pa rin, naunawaan o hindi naririnig, lampas sa kabila, Kasi nga sabi, ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. They that make them are like unto them. So, hindi marinig, hindi makita. So, yun lang bang gumagawa? Yun lang mga nag-uukit, yun lang bang mga naguhulma ng rebulto ng Diyos-Diyosan, ang magiging gaya ng Diyos-Diyosan, na may mata, hindi makakita, may tainga, hindi makarinig. So, tuloy natin yung basa dun sa verse, Psalm 115 verse 8. Basahin natin ang buo. Itong sabi, they that make them are like unto them, so is everyone that trusted in them. Yun, sa Tagalog, bawat tumitiwala sa kanila. So meaning, pag bumili ka niyan, hindi naman ikaw gumawa niyan, mapapagaya ka dyan. Siya ka, delikado ka. Nasa Bible yan, they that make them are like unto them, so is everyone that trusted in them. So, yung gumawa, pati pala yung tumitiwala sa mga Diyos-Diyosan. So, yun yung mga deboto, mga relihiyosong tao. So, tayo ba nagsabi niyan? Inimbento lang ba natin yan? Word of God ang nagsabi, salita ng Diyos. So, yun, hindi tayo. So, matutulad ka dyan. Kaya pala, hindi ka makaunawa, nagagalit ka pa, yan nakalinaw-linaw, nasa Bible. Nakalinaw-linaw, naririnig mo may nagtuturo. Bakit ganun? May mata ka, hindi mo makita. You believe a lie. May tenga ka, naririnig mo, hindi mo mapag-unawa. Hindi mo marinig. Kumbaga, you believe a lie. May strong delusion ka na. Napatulad ka na dyan sa Diyos-Diyosan mong sinasamba. So, delikado yan. Yan ang danger dyan. So, yan. So, kung basahin natin ulit yung ating teksto, dito na tayo magtapos yung baga, Basahin natin ang buo. Psalm 115 verse 4 to 8. Para lang makita natin, Their idols are silver and gold, the work of men's hand. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their throat. They that make them are like unto them. So is everyone that trusted in them. Again, ayon ng Diyos na siya ay sambahin, parangalan, alalahanin o paglingkuran sa pamamaraan ng mga pagano.
At ang isa na nga dyan ay yung idolatry. Ano? Kung ayaw ng Diyos, ay huwag natin gawin. Kung ayaw ng Diyos, huwag natin gawin. Huwag tayong gumawa ng sarili nating pamamaraan. Ano? Kumbaga, paano yun? Yun na yung kinagisnan ko. Ako din naman. Hindi ko sinasabing lahat tayo magkakapare-pareho dapat. Yan nasa Panginoon pa rin kung bibigyan ka ng kaunawaan. Pero maliwanag, nasa Word of God yan. Tinuturuan ka ng salita ng Diyos kung paano yung tama. Kasi kung ano pa yung ipinagbabawal, yun pa yung gagawin ng tao. Tao nga naman, kung ano yung pinagbawal ng Diyos, yung galit na galit doon ng Diyos, yung pang ginagawa. So kung narinig mo na yung mensahe ngayong umaga, at ikaw ay nagkaroon ng spiritual understanding, pinaunawa ito sa iyo ng Panginoon, praise God, mag-repent ka, believe, hinahabagan ka ng Panginoon, kung ikaw ay nakaunawa ngayon. So again, tinalakay natin ito, hindi upang mangmaliit ng iba o magmagaling sa iba. Tinalakay natin ito dahil meron tayong concern, meron tayong genuine concern, pagmamalasakit. Kasi syempre, kabilang din dito ang ating mga kapamilya. Ako personally, din kayo, mga tao. Tinalakay natin ito hindi para magbagaling kami. Ito para makita nyo yung katotohanan. Para malaman nyo na yung inyong palang pinaniniwalaan ay delusion, lie. Ayan. Nagiging katulad na kayo ng inyong Diyos-Diyosan, Ito yung ginawa natin, pinahayag tong mensahe ng umaga, para kayo ay, maliwanagan, may tama at ang inyong pamamaraan ng pagsamba, Kasi, yan yung faith na hindi nakakapag-save. Nakita nyo doon, sa mga talata, nabanggit din yun, doon sila umaasa na yun ang magliligtas sa kanila. So, ayan, yan yung fidelity in worshiping God, avoiding pagan practices, part 2. So, alam niyo mga kapatid, siya yung gagabay sa sa landas natin na tatahakin. Siya yung gagabay sa landas mong tatahakin sa iyong paglakad dito sa lupa. Hindi yung siya yung papasanin mo at ikaw ang magdadala sa kanya kung saan mo gusto. Diyos na may paano, pero hindi nga nakakalakad. So kung maglilingkod ka na rin naman at sasamba, so ang sundin mo na lang ay yung naaayon sa gusto nung tinatawag mong Diyos. Kaya nga Diyos, diba? So yun yung sundin mo. Siya ang masusunod. At hindi ang pasusunod rin siya, siya ang masusunod at ikaw ang pasusunod rin niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita, May God bless the message in our hearts. Tayo po ay lumuhod at tayo po manalangin. Aming Diyos, na banal, kataas-taas sa lahat, aming Ama na nasa langit. Maraming salamat sa inyong naging mensahe sa amin ngayong umaga. Aming Diyos, nawa po ang aming dalangin ay gawin niyo itong paraan upang maliwanagan ang mga tao, lalong-lalo na aming Diyos, ang aming mga kapamilya, na aming patuloy na ipinananalangin, aming patuloy na binabahaginan ng aming mga salita, aming Diyos. Alisin niyo sila sa kanilang kalalagayan iyon. Nawa po aming Diyos, yung loobin, sila ay maliwanagan na maitama ang kanilang pagkakakilala sa inyo, ang pamamaraan ng kanilang paglilingkod, ang pamamaraan ng kanilang pagsamba, aming Diyos. Aming Diyos, kami naniniwala na kung ito inyong kalooban ay itong mangyayari sa kanila. Aming Diyos, salamat po sa inyong mensahe. Nawa ay maging pagpapala ito sa lahat ng nakarinig at sa mga kapatiran, ay maging kalakasang espiritual, at maging parte ng kanilang paglago, aming Diyos, sa pananampalataya.
Magamit din nila ito na sagot sa mga tao na question sa ating paniniwala, sa aming paniniwala ng Diyos sa inyo. Nawa ay magamit nila sa pagtuturo sa kanilang mga ma-encounter aming Diyos. At gamitin sila instrumento upang maibahagi ang katotohanan na nagmula sa inyong mga salita aming Diyos. Aming Diyos, salamat po sa inyong mensahe. Tunay po na kaibuti ninyo sa amin. Salamat po sa mga katotohanan ito. Salamat po at kami ay hindi nyo binigyan at inalis nyo sa amin ng aming mga delusyon. Inalis nyo kami sa ganung paniniwala, sa mga kasinungalingan ng kaaway na aming pinaniniwalaan noon. Salamat po aming Diyos at kami nyo inalis. Ang aming pong dalangin ay ganun dinawa ang nangyari sa mga nakapakinig ng inyong mensahe ngayong umaga. Kami naniniwala aming Diyos na ito'y mangyayari kung inyong loloobin. Ano po aming Diyos, salamat po sa inyong mensahe ngayong umaga. Ingatan niyo po nawa ang bawat isa sa aming pagsasamantalang paghihiwa-hiwalay sa pag-uwi ng mga kapatiran sa kanya-kanyang tahanan. Ingatan niyo sila at ihatid ng ligtas, ng payapa, ng tiwasay. Ilayo niyo po ang bawat isa sa masama, sa mga disgrasya, kapahamakan. Ilayo niyo rin po kami sa masasamang tao. Patuloy niyo po nawa kami i-preserve, aming Diyos, sa purity and doctrines of moral, aming Diyos. At kami ay patuloy na inyong gabayan sa aming paglakad sa pananampalataya. Patuloy niyo kami bigyan ng desire sa inyong mga salita. At bigyan niyo rin po kami ng katapangan namin Diyos, ng boldness para maipahayag ang inyong mga katotohanan. Tulungan niyo po kami aming Diyos. Maraming salamat. Nga po kayo po ang nalugod, kayo po ang napapurihan, mapasalamatan, kayo po ang maitaas aming Diyos sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at Tagapagligtas. Amen. Patuloy po natin sambahin ang ating Diyos. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom, praise God from whom all blessings flow.